Pati ba naman sa parking, walang control, hinatak ng MMDA ang mga iligal na nakaparadang sasakyan sa tapat pa mismo ng opisina ng DPWH. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Tila naka-jackpot ang MMDA sa isinagawang clearing operation sa Maynila. Paano ba naman kasi ang bakuran ng main office ng Department of Public Works and Highways sa port area, ginawang paradahan ng mga sasakyan? Nasampulan ng isang motorista na kumukuha lang ng dokumento mula sa ahensya at saktong sa may pedestrian lane nakaparada. Wala kasi mga parking, tumapi lang kami saglit since 10 minutes lang naman. Pipick upin lang naman yung Maging mga bangketa, hindi na malakaran dahil naging paradahan na ng mga motorsiklo. Ang mga bollards na ito ay indikasyon na hanggang dito lamang pwede pumarada ang mga sakyan dahil itong bahaging ito naman ay parte na ng lakaran ng mga pedestrian. Nagiging sanhi raw ito ng matinding traffic sa lugar. Kaya humingi na ng tulong ang mga traffic enforcer ng Maynila sa MMDA. Hindi sila nadadala, katikita mo sila. Siyempre, ngayon, gamitan na natin sila ng tow truck. Okay. Kasi puro ticket lang, pag natikitan sila, the same, nandiyan pa rin sila. Eh, hindi katulad na may tow truck na tayo, buha sila. Sinuyod din ng mga enforcer ng MMDA ang ilalim ng Delpan Bridge kung saan naabutan at natiketan ang mga naglalakihang truck na iligal na nakaparada. Hinatak din ang mga tricycle at motorsiklo at mga personal na gamit ng mga residente na nakahambalang sa mga bangketa. Meron mga kung ano-ano mga nakaiwan. Merong mga upuan, may mga sofa. Makikita natin yung center island, merong sofa doon. Baka naging na po yan, tambayan sa gabi, no? So, as I said, it's not only about clearing operation. Sa kabuuan, nasa 72 ang natiketan, habang 12 ang nato ng MMDA. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.